buhaya yung mga congressman. Abay, nagalit yan. Yung congressman na yan, na sabi niya, pusang ina mo rin. Ganun, di ba? Napikon yung matanda. At binanggit din siya. Di umano, allegedly nabigyan ng mali-maletang pera mula kay Zaldico. Ngayon, nung narinig niya yon, abay, agad-agad siyang lumusob sa Senado. Ang tanong, hinarang ba siya ni Robin? Hindi. Di ba? Hinarang ba siya? Hindi po. Sa katunayan, pagdating, sandali, pagsalitain natin to. Di ba? Bigyan natin ng pagkakataon. Remember, tuta ni Marcos to, tuta ni Romualdez to. Pero, binigyan siya ng pagkakataon, idepensa ang kanyang sarili. Di ba sabi nga ni Senate President Alan Cayetano, sinabi niya nga na, dito, kahit sino. Kung may akusasyon kayo, punta kayo. Kaya nga iniimbitahan niya si NBI Director. Di ba? Kasi inaakusahan mo na sinuhulan ng tigli 5 milyon ng bawat isang Marines. Alika, pumunta ka dito. Imbitado ka. Pero siyempre, may palusot. May palusot itong tao na ito. Ano sinabi ni NBI Director? Hindi naman valid yung invitation mo. Di ba? Pinapalabas sa kanya kung sino ba nagsabi, kung ano. Kasi remember magkaiba po yung testimonial evidence, iba rin po yung hearsay. Ano yung testimonial evidence? Ikaw mismo. Nakakita ka, ikaw mismo. Nakita mo yung krimen. Ikaw mismo, kasama ka doon sa krimen. Ikaw mismo. Etong kay NBI Director, may nagkwento lang sa kanya. Yun ang hearsay. Hindi ko nga alam kung abogado itong si Matibag di ba? Pero basta ang sigurado tayo, hindi niya natibag ang Senado. No, di ba? Eto pa matindi diyan. Ipapaliwanag ko sa inyo ng malupit na malupit. Eto pansinin ninyo yung pangyayari sa Senado. Last week, naganap yung pagpapalit ng Senate President mula kay Soto napunta kay Cayetano. Wala nangyari, di ba? Sabihin, tahimik na. Meron man dumadaldal, lagi lang sinasabi, ganito, ganire. Kailan nagkaroon ng unconstitutional na paggapang? Unconstitutional quorum. Kailan naganap ito? Naganap po ito noong pong in-announce na ni Cayetano na si Marcoleta ang magiging subcommittee chairman o maglilid ng subcommittee sa Blue Ribbon. Diyan na uminit ang mga tumbong ng mga gago. Yun ang totoo. Diyan po talaga sila napikon. Di ba? Diyan po talaga sila napikon. Kaya sila ay gumawa na ng Bend the Law Constitution. O Bend the Constitution. Actually, nag-upgrade From the Bend the Law, naging Bend the Constitution na. Bakit kanyo? Again, malinaw na malinaw. Malinaw po sa batas. Even if ipilit nila. 13 is not 12. Ang nakasulat po yan sa Constitution, majority of all its members. They can argue the quorum. They can argue the Senate pro tempore. But definitely they cannot argue about the Senate President. Bakit? It's clearly stated in the Constitution. Remember, the Senate rules only adopt the Constitution. It can be changed. There's provision that the Senate can have its own rules. So, they can argue na binago nila yung rules doon. So, tinamaan yung pro tempore. Kaya nga kung papansin ninyo, nung nagkaroon sila ng unconstitutional quorum, di ba? Una, ayaw pa nilang sabihin na Senate President si Gatchalian. Kaya nga acting ang tinawag sa kanya. Di ba? Parang absence of the Senate President. Acting lang. Pero eventually, tinawag na rin po nilang Senate President. Dito makikita mo, sindikato talaga ang pangyayari na ito. Ang pagnanakaw na bilyon-bilyon sa kaban ng bayan ay isang sindikatong galawan. Bakit? Kontrolado ang lahat Nanonood po ba kayo sa Netflix nung mga sindikato, mga kartel? Bakit po ba nagtatagumpay yung mga kartel? Hindi nyo ba napapansin? Di ba may mga pelikula tayo nakikita sa Amerika na ang lupit ng SWAT,
ang lupit ng mga FBI, ang lupit ng CIA, lahat nasusolve ang problema. Dami napapanood tayong ganun. Pero pagka napapanood natin yung realidad, di ba? Ibig sabihin yung talagang totoong nangyari. Although it's a fictional yung pagpresenta, pero totoong nangyayari yon. Di ba? Yung sa mga kartel-kartel, paano nagtatagumpay yun sa Amerika? Tanong ng iba. Alam mo kung paano? Dahil nga po, meron silang sindikato na po sila. Meron na po silang kakampi sa gobyerno. Meron mga nakakatanggap sa gobyerno. Kaya nga sindikato eh. The entire country, meron silang koneksyon. Yung mga Siloa, ano? Sinola ba yun? Kartel, di ba? Lahat nasa payroll nila. Kaya sindikato. Kaya katarantaduhan po yung sinasabi ni Lacson na walang mastermind. They just all drive by greed. Kalokohan po yun. That is bullshit. Bakit to bullshit yun? Kalokohan na kalokohan. Kasi hindi ka naman makakagalaw sa bansa na ito nang walang payroll mo na police, maybe military, in the judiciary, even in the constitutional separation ng ombudsman. Di ba? Sindikato po eh. Lahat. Ito pa matindi. Ultimong mga media kasama. Di ba? Binanggit, may mga media. May mga medyang binayaran. Yung mga binanggit na pangalan kahapon, nakalimutan ko na yung mga pangalan na binanggit eh. Baka akala ni iba, ay di naman sikat siya mga media na yun. Hindi. They are operators. When you say operator, marami po tayong operator sa Pilipinas. Para lang sa kaalaman ninyo, maraming PR operator. Isa nga lang na nabulgar dyan yung kay Franco Mabanta eh, di ba? Isa lang yan. Pero sa dami po ng operator, ang dami pong operator sa Pilipinas na PR. At yung PR ang nagbabayad sa mga newsroom o doon sa mga mismong opisina. So, wag po tayo magagalit po doon sa mga sa mga although meron silang partiality, sabihin may biases po yung mga reporter na nasa ground. But in reality, the decision making is nandoon sa newsroom. At yun ang binabayaran. Yun po ang bayad. Kaya it's really safe to say, bayaran po ang mga media. Kaya nga tingnan ninyo, eto hindi po ba kayo nagtataka? Hindi po ba kayo nagtataka nung sila, panay ang sinasabi nilang bayaran ng social media, fake news ng social media, they are united, itong mga media na to hit on the social media. They are united na sinasabing bayaran daw ang social media. United sila dyan. Tanungin ko kayo, yung social media united ba? Na pumapalag? Hindi naman eh. Sa katunayan, mismong mga vlogger nag-aaway-away eh. And that's a good thing. You know why? Because there is democracy. Meaning, there is no one controlling the entire social media. Di ba? That's a proof. Basically, na walang nagko-control sa social media. Bakit? May kanya-kanya tayong opinion. Makakaiba tayo ng opinion eh. Kaya nga minsan nauuwi pa sa awayan eh. Di ba? Di ba nauuwi pa sa awayan minsan yung mga vlogger? Oh, kasi nga, again, wala pong kumukumpas. Unlike sa mainstream media, pansinin nyo, pag sila umatake sabay-sabay, pag sila bumanat sa mga vlogger sabay-sabay, bakit? May kumukumpas. Merong pera na nagpapaandar sa kanila.